Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng mga pulis sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa labas ng Manila Hotel. May paalala naman sila sa mga supporter para matiyak na magiging maayos ang COC filing. Si Luisa Erispe sa report. Kung pabugso-bugsong ulan ang sumalubong sa mga supporters sa unang araw ng COC filing, hindi pa rin nagpatinag ang mga supporters na umariba para sa kanilang pambato tulad ng mga taga-suporta ni re-electionist at presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ang kanyang mga taga-suporta nakasuot ng katutubong damit. Meron pang mga Nutri-Jeep na namigay ng Nutriban at tubig. Nagpasalamat naman ang senador sa kanyang mga taga-suporta, pati na rin sa kanyang ina na si former First Lady Imelda Marcos na may special appearance pa sa parada. Maraming salamat sa pagdayo ninyo. Magpa-filing pa lang, ganito na kadaming tao, kaya tuwan-tuwa po ako. Higit sa lahat, sinamahan ako ng nanay ko na 95 years old lang naman. At siya yung tunay na politiko sa aming pamilya. Hindi naman nagpatalo ang supporters ng ilang party list na sumusubok ulit makakuha ng pwesto sa Kongreso, tulad ng mga taga-suporta ng United Nations Senior Citizens Party List na kahit na medyo may edad na, hindi ininda ang init at may bitbit pang mga karatula. Magandang balita naman ang nagibawi sa kanila ng party list at nangako pa itong patuloy na isusulong ang Universal Social Pension, Anti-Abuse Act for Seniors at iba pa. Starting kahapon, naipakiusap ko na libre na lahat ang dialysis. Yun naman ay pinagbigyan naman ako ni Presidente Ledesma ng PhilHealth. Kaya ngayon, libre na lahat ang dialysis pati gamot. Tuloy-tuloy lang yung pag-aalaga ko at pagtulong ko sa mga nakatatanda. So, tuloy-tuloy lang ang pakikipaglaban natin sa mga karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda. Kahit naman ang mga supporters ng vendors party list na bago lang sa politika, nagpasabog pa ng sayaw ang ilang mga taga-suporta sa Quirino Grandstand. Lalo pang nagpasaya sa kanila, isa sa nominado ng party list, ang personalidad na si Diwata, na kilala sa pagtitinda ng Unli Pares. Pero ngayon, nasa road to Congress. Nandito po ako, sumama ako sa vendor party list talaga dahil siguro naman mas marami nakakilala sa akin para magkaroon po ng boses ang bawat vendor, ang bawat manindang Pilipino. Hayaan nyo muna ako bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago nyo ako husgahan. So yun, gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng vendors. Para nga po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino dahil nararamdaman po namin kung paano naghihirap ang ating mga kababayan, lalo higit po yung ating mga manininda sa palengke. Sabi naman ng Manila Police District, wala namang problema sa supporters na gustong dumagsa para sa filing. Pero nililimitahan na lang nila ang lugar na pwede silang magparada hanggang Quirino Grandstand na lang o kaya ay sa police station ng Ermita. Ngayon, yung ating mga supporters naman, tinignan natin na para hindi naman sila makaabala dito sa mga nagpapile at hanggang dito lang natin sila muna pinapayagan dito sa may harapan ng police station ng Ermita. Kung meron man silang mga maiksing programa, pwede man nilang gawin yan dyan sa may Quirino Grandstand. Ang tinitingnan lang kasi natin dito, hindi sila makaabala dito sa mga kasamahan din na magpapile ng COC. Sa ngayon, sa buong Maynila, nasa 400 ang deployed na pulis. Panawagan nila sa supporters sumunod para maging maayos ang paghahain ng kandidatura ng mga nagnanais tumakbo sa 2025 midterm elections. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.